Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang pinakabago ng Kia, ang Kia Sorento Turbo Hybrid. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang gwapo, no? Actually, ang Sorento naman kasi talaga, no, isa sa mga pinakagwapong SUV para sa akin. At saka monocoque to, mas komportable. Kaya kung naghahanap kayo ng 7-seater na komportableng SUV, nako, kailangan nyo talaga mapanood tong video na to. Ito ay 1.6-liter turbocharged gasoline engine na may electric motor. May combined maximum output ito na 235 PS at may combined maximum torque naman na 367 Nm. Ang transmission nito ay Smart Stream 6-speed automatic. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Attosport. Ito ang Attosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi. Pwedeng hilahin. Pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Attosport, moving life. Sa unahan, mapapansin nyo, no, andito pa rin yung signature look ng Kia, yung Tiger Nose. Pero andito na rin yung bagong design nila ng ilaw, yung star map lighting. So ayan, yung LED niya na paganyan. Quad LED din ang headlights nito. Sa ibabaw, meron tong mga sensors para sa driver assist. Meron din tong camera sa unahan para sa 360 camera. Meron ding parking sensor sa bandang ilalim. Sa sides, mas kulado ang dating niya, no? Hindi siya kasing makanto. Ito yung makurba, mga muscle na umbok-umbok. Functional ang roof rails niya sa ibabaw. Meron siyang fender na design dun sa unahan. At ang rims nito, 19-inch. Ang size ng gulong, 235/55 R19. Sa likod naman, simpleng sosyalin yung dating. Simple lang, pero meron kasing mga design cues na talagang nagpapa-elevate ng kanyang itsura. Kagaya nitong mga taillights. Pag tinignan naman sa malayo, parang tig-dalawang taillights na magkahiwalay. Pero yung pala, no, medyo magkadugtong pala to. Meron siyang shark fin antenna, may spoiler na merong third brake light, meron din siyang parking sensors at camera sa likod. Last but not the least, dahil nga hybrid to, makikita nyo yung emblem dito nakalagay HEV. Type na type ko talaga yung itsura ng exterior kasi sobrang ganda niya, sosyalin, di ba? Hindi usual sa kalsada. Pero pag tinignan mo naman yung interior, Diyos ko, eto hindi pa tayo naka-close up pero nakikita niyo itsura, yung mga upuan pa lang leather, perforated, di ba? Ang ganda ng itsura, tsaka yung kulay niya, no? Medyo off-white, ganda, sosyal. Pagtingin mo sa dashboard, napakalaki ng screen kasi magkadugtong yung instrument cluster at saka yung infotainment system. Kaya parang isang malaking panoramic screen lang siya.
Sa instrument cluster, makikita mo, no, pwede mong palitan yung design. Pero dito sa simpleng design niya, makikita mo yung speedometer sa left side. Nasa right side naman, yung gauge niya na hindi tachometer ha. So ang nakalagay lang yung charge, eco, tsaka yung power. Sa right side naman, syempre, ang laki ng infotainment system nga dito. Meron tong wireless na Android Auto, Apple CarPlay, at ang speaker system, Bose. Simpleng classic ang dating ng dashboard. Yung mga ibabaw, mga soft touch materials. Yung bandang gitna, meron siyang parang hard plastic na merong white vertical maraming lines na basta social tignan. Tapos may mga silver accents. Yung controls naman ng aircon tsaka infotainment system, bali 2-in-1 to. Pagka nasa baba, yung may parang fan, pang aircon yan na controls. Pag pinindot mo naman yung arrow sa taas, so yun, makikita mo naman dito, merong home, map, screen, yan yung pang infotainment system na controls. Sa center console naman, malinis, no? May piano black finish lang dito, na pag binuksan mo, meron siyang dalawang USB port, meron ding wireless charger, tsaka anluwag siya. Pwede kang maglagay din dito ng mga susi, ng mga barya. Sobrang dami kasi malaki. Ang shifter naman dito, rotary knob lang siya. Yung park nasa ibabaw, yung drive ito-twist mo pa right, tapos yung reverse naman to-twist mo pa left. Nandito na rin yung drive mode, so pwede mo rin i-twist siya papunta sa eco, smart, or smart mode. Tapos sa right side naman, pwedeng snow, mud, or sand. So ang dami niyang drive modes, di ba? Pati terrain. Sa bandang baba naman nun, merong pindutan para sa heated na steering wheel, auto hold function, hill descent, parking sensors, at saka 360 camera. Nandito na rin yung electronic na parking brake. Sa right side, meron siyang dalawang cup holders, tapos meron siyang isa pang lalagyanan na pwede mong lagyan siguro ng fries. Hindi, pero medyo maliit ng konti. Sa magkabilang sides, meron siyang heated tsaka ventilated na seats na toggle. Ang center armrest naman, leather din siya. Pag binuksan mo, sobrang laki ng lalagyan sa loob. Tapos, meron pa siyang removable na tray. Ang manibela, leather wrap. Sobrang lambot. So, ang ganda ng tunog, oh. Tunog mayaman. Sa left side may controls para sa infotainment system tsaka voice control. Sa right side, controls naman para sa adaptive cruise control. Sa likod, meron siyang paddle shifters na pang level ng regenerative braking. Ang mga upuan, mga leather. So perforated pa yung mga gitna. Itong passenger seat din sa unahan, meron siyang pindutan ng adjustment ng seats. So kung si bossing nakaupo dun sa likod, pwede niyang pindutin to para ma-adjust yung upuan sa unahan para mas maluwag siya. Meron din tong panoramic sunroof na abot hanggang second row. Tapos sa second row naman, no, meron siyang aircon dito sa gitna, meron siyang power supply dun sa ilalim, meron tong USB port pero wala dito sa center console, nandito sa gilid ng upuan. Mas madali siyang i-access, tapos pwede mong ilagay yung phone mo dun sa seat back pockets. Sa sides, meron din tong cup holder sa ibabaw. Hiwalay pa yung bottle holder na nasa ilalim. So pag may mga drinks ka, hindi ka na mahirapan sa ilalim, no, nasa ibabaw lang, tsaka pantay. Madali lang ilagay. Meron din tong ISOFIX tethers, seat belts, center armrest na may dalawang cup holders. At ito pa, kakaiba, no? Merong button doon sa ilalim ng upuan na pag pupunta ka doon sa third row seats, pipindutin mo lang siya, tapos kusa ng aabante yung upuan. Mas madali ka nang makaakyat. Tapos may hawakan pa siya sa gilid para mas madali kang makaakyat. Speaking of pag-akyat, no? Nalimutan ko sabihin kanina, pero ito yung isa sa mga major advantages nitong Sorento. Kasi usually, pagka mga SUV, di ba? Aakyat ka sa SUV para makasakay ka. Pero dito kasi, no? Pagbukas mo ng pinto, magsa-slide ka lang kasi yung upuan hindi ganun kataas. Kung medyo may edad ka na or yung mga bata, no, mas safe kasi nga konting angat lang, hindi mahirap sumakay at saka bumaba. Sa third row seats naman, nagkaasya ako at meron kayong sariling aircon vents magkabilang sides. Meron din kayong sariling mga lalagyanan ng cup holder tsaka kung ano man, meron din dong power supply. Maluwag na yung space niya para sa gamit, no? Kasya naman yung mga backpack, pero pag tinupi mo kasi sobrang laki. Pag nasa likod ka, pipindutin mo lang yung nasa gilid, no? Meron siyang switch. Tapos bababa na rin yung second row seat. So, kung may ilalagay kang malaki, nandun ka sa likod, so pipindutin mo lang sa gilid. Tapos, yun na, ang laki na agad ng space mo, no? Hindi na kailangan pupunta ka sa second row, itutupi mo, punta ka sa kabilang side, tutupi mo, tapos saka mo pa ikakarga ulit sa likod yung gamit, o, di ba? Ngayon, magagawa mo na lahat yun sa likod lang. Pero kamusta naman kayang imaneho ang Sorento? Kasi alam niyo naman, 'di ba? Dati kasi diesel 'to. Dati komportable naman na siya. Pero ngayon kasi iba na 'to. Kasi from diesel, ang makina nito ngayon 1.6 liter gas turbo na may hybrid system. So ibig sabihin no, on paper, matulin 'to at matipid. So unang napansin ko, syempre dahil nga gasoline engine tayo at saka hybrid, no? Pagka mabagal ang andar natin, naka-EV mode lang siya. So tahimik. Pag bumibilis ka ng konti,
nag-on yung makina, pero very slight lang naman yung tunog. Pero ito yung pinakamaganda. Pag sinagad ko, ang ganda ng tunog kasi hindi na diesel eh, gas na siya. Mas gusto ko kasi talaga yung tunog ng gas kaysa sa diesel. Ang mileage daw nito, no, hindi pa official, pero upon testing nila, na initial testing, nasa 21 kilometers per liter daw to. So ganito kalaking sasakyan, 7-seater sa highway, 21 kilometers per liter. Syempre pag kunwari sa city or mixed driving, bababa yun ng konti, pero hindi naman ganun ka-drastic. Pero di ba, 21 kilometers per liter sa ganitong sasakyan na matulin. Ang steering naman nito, hindi sobrang lambot, hindi sobrang tigas, tamang-tama lang. Kung 1 to 10, 10 yung matigas, 1 yung malambot, 4.5. Kasi medyo konting-konting lambot lang na para sa akin kasi mas maganda yun kasi hindi mo na-feel na ganun kalaki yung sasakyan. Mas komportable ka. Gustong-gusto ko rin dito yung suspension, no? Kasi kanina din drive namin to ng medyo rough road. Pero sobrang natuwa ako kasi grabe, akala mo nasa kalsada ka pa rin. So ganun kaganda yung suspension niya, kaya nakakatuwa. Ang dami kasi niyang mga technology rin na nilagay dito, no, na electronic technology. So yung isa doon, no, ang sasakyan kasi natin, no, pag namimreno ka, 'di ba, nagda-dive yung unahan, pag nag-accelerate ka, umaangat yung unahan. So dito kasi, no, tumutulong yung makina natin para mas stable siya. Kunwari mamimreno ka, pilit ile-level ng sasakyan yung katawan ng sasakyan para hindi kayo maalog sa loob. Dahil sa bagong technology, iniiwasan niyang mag-dive at saka umangat yung unahan ng sasakyan. Less yung movement ng katawan ng sasakyan, kaya mas stable siya, mas komportable. So tumutulong din yung motor nito para sa steering ng sasakyan. So kung saan yung kailangan ng torque, so doon niya ilalagay. Kung saan di kailangan, edi wala doon. So nung nag-moose test niya kami, no, sobrang stable niya. Biglang liko ka ng kaliwa, kanan, yung afternoon, diretso pa rin yung sasakyan. So hindi ko makawala yung likuran. Nung nasa track kasi kami ng loose gravel, no, hindi sila namemreno sa mga turns. Tapos hinahayaan lang nila yung makina na mamreno ng kusa. So pag nagta-turn sila, yung sasakyan na yung pilit kinokontrol yung sasakyan para tumama ka doon sa pupuntahan mo. Ganun kagaling. Sobrang luxurious ng itsura. Akala mo pang sosyalan. Oo, pang sosyalan talaga to, interior and exterior. Pero yung kakayanan nito, Diyos ko, yung all-wheel drive system nito, ibang klase. O nga pala, no, ang ginagawa ko lang ngayon, naka-eco mode lang tayo. So para lang masaya, sige, lagay ko lang sa sport mode. Ay, nakakatuwa talaga, no, yung mga sasakyan. Paganda ng paganda, palakas ng palakas, pero patipid pa rin ng patipid sa gasolina. So isa pa, no, meron din nga pala to na yung auto adjustment ng regenerative braking. So nangyayari dito, no, ginagamit din niya yung mga sensors niya para ma-detect yung driving conditions natin, no. Kung may mga sasakyan sa unahan, ma-detect niya, mas nilalakasan niya yung regenerative braking mo para mas maraming energy ka rin na makuha. So kumbaga, hindi lang siya on and off switch na parang pag inon mo, mag-on yung regenerative braking, tapos pagka nagas ka, off na siya. So dito kasi, makokontrol pa niya yung level ng regenerative braking ng kusa, nang siya lang mag-isa. So maliban dun sa mga na-discuss ko, no, meron pa tong driver assist system. Meron din tong 6 na airbags. Tapos ang warranty ng battery nito, 8 years. So kasama natin ngayon si Stefan. Hi Stefan, welcome to our channel. Kailangan daw Tagalog tayo ngayon. Maybe not. Anyway, makakaintindi rin naman yung mga katandem natin ng English. Kasama rin natin ngayon yung Team D. Sir, kamusta? Finally, na-meet ka namin in person. So meron din silang YouTube channel and Facebook. Sir, invite mo naman yung mga nanonood din sa atin ngayon. So I'm inviting everyone, viewers ng RIT, please also visit our channel, Team D TV. So follow the flags. You'll enter the 2 flags here into the middle. So ngayon ano ba tayo? Regular 2-wheel drive lang tayo. Yeah, 2-wheel drive, but when you need 4-wheel drive, mag-automatic naman siya. Okay. So this is just to get a feel of the car. We could just roll through, and then I'd like it to parang just feel out turning left, right. This is a loose surface, okay, so quite different. So go ahead. We're not gonna change anything else on the settings, so just to show you na
kaya pa rin yan. It will be the one to take care of us. So you can swerve a bit left, right? Yeah. So as we go into here, same thing. Drive through it. There you go. So you can also notice the ride. It's not too bumpy. Diba? Galing. There you go. Good. Parang nasa kalsada tayo. A little bit, yeah. Diba? Yeah. More suave siya. Oo, suave. Tamang-tamang sasakyan pala to pang Manila. And we'll line up at this one. Alright, then here we'll go full throttle just to show you how much traction it actually gives you. Go ahead. Does have good acceleration, diba? Saka parang hindi dumudulas yung gulong. Yes. Galing. Yeah. Loose gravel pero parang walang tumalsik na bato. Yeah. Nung part na yun, siguro gumana na automatically yung all-wheel drive din doon. Yeah. So one way you can see is this power distribution. Oh, okay. So it would have shown that all four are working at one time. Yeah. So meron pala. Yeah, it kind of picks what it needs at the time or what's the most efficient. If it's front-wheel drive or rear-wheel drive, and that's what it will for us. Medyo social channel natin yun, English tayo. I'll try. Sorry, I'll try. Okay. Tagalog. You were gonna ask something? Or may Actually, tanong ka ba? nakikita ko kasi dito, ngayon gumagana yung engine natin. So, nakikita kasi sa screen kung ano yung nangyayari sa engine tsaka sa battery. Yeah. So, kanina nung nag-lift off ako ng paa ko, ayun yung galing sa gulong na pupunta sa battery yung arrow. So, ibig sabihin yun, nag-charge yung battery. Tapos, pag tumapa ako sa gas, ayun yung battery naman nagpupunta doon sa electric motor. Tapos, minsan, pag napadiin ka, nagkakaroon naman ng red yung engine. So, gumagana yung engine. Yes. Very good, no? Yeah. Kitang-kita. So, it's, mas madaling makita. Yeah. And mamaya, when paggawa natin ng hybrid, makita mo kung paano gumana. Yeah, Tagalog na. Galing. I have to try, diba? Ito naman yung acceleration test. We'll go into sport mode. Okay. So you just have to turn the knob to the left. It's a soft touch, yeah. So, so be in sport, the cluster will change a bit. And then from here, it's just a full throttle all the way till that blue cone. And as you get off the gas, gently onto the brakes again. Okay. So, right? Yeah. So when you're ready, 3, 2, 1, go. There you go. So if you notice also at your, I don't know if you saw your power distribution, but it would also use front wheel more because it's pulling na. You didn't need much of the rear, and then eventually it'll come back to equalizing na. So one thing we want you to try with this hybrid, it's just a straight, so we'll just follow the road, right? I want you to be off the throttle, get up to 20, perfect, off the throttle, and then I want you to rest your foot on the pedal. Just rest it on it, yeah. So keep going, keep adding until we'll see it here change. There. So now we're in EV. Okay. So what we're trying to show you here is that if you're to add more gas, go ahead. You'll notice the engine now helps us, correct? Okay. So to stay in the EV mode, what you're looking at is your throttle input, how much pressure. Okay. So if you're squeezing on it again, let's try 40, different speed. 40. Yeah. So let's get up to 40. There you go, and then gently off the gas again, then rest your foot on it. So yeah, you're good. We'll make it on. A little off again, then on. So it feels like you're barely pressing it, right? But in that state, we're extending our range because we're using the maximum efficiency for the EV and the engine. Pero mga katandem, ang daming nangyayari dito. So, di ba nakita na nga natin, yung battery, nag-charge, minsan umaandar yung engine. Pero ang napansin ko dito na maganda, hindi ko nararamdaman yung difference. Kumbaga parang ang nararamdaman ko, nagda-drive lang tayo, pero yung changes na nangyayari hindi ko nararamdaman. So very good yun kasi ang suabe. So kasi pag iba, 'di ba, mararamdaman mo yung from this to this, mararamdaman mo. At saka yung isa pa, nagustuhan ko yung tunog kasi diesel dati, 'di ba, sir? Yes. Iba yung tunog ng engine ngayon, mas maganda. Mas tahimik, mas refined. So this one will do 80 naman. Let's try 80. So get up to speed, go ahead. You can punch it, look at your power. 50. So 4-wheel drive siya. Okay. And then right around here, so you get lift off. No brake, Okay. yeah. And then try and add some gas. Gas? Yeah. Just the EV. We want to use the EV. The EV. So a bit too much, gentler pa.
So kind of like cruising on a highway. We're still a bit too much, but yeah. Anyway, okay na. You understand the concept. Yeah. Yes. Binitawan ko na eh. Wala pa rin eh, binitawan ko na. So, yeah, on the highway, we normally press the gas very little, diba? Parang we're cruising lang eh. So, how we like to say it is while you glide. So, while we're gliding, we're just trying to maximize that. Para sa akin, no? Sa pagdadrive natin, parang isa lang talaga yung naramdaman ko dito sa Sorrento eh. Ang suabe. Kayo naman, Team D, ano naman napansin nyo sa kotse? Suabe, no? Oo, suabe. Lalo na yung kanina nung unang punta kayo sa off-road. Oo. Yung off-road, no? Kala mo patag. Ang presyo ng Kia Sorento ay nagsisimula sa 2,188,000 pesos para sa base model at ang top of the line naman ay 2,888,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Kia Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So, good and bad naman tayo. Itong Kia Sorento, kitang-kita naman natin, no, halatang-halata naman na pagkaganda-ganda. Pero, pagka mga ganitong sasakyan kasi talaga, may presyo talaga yan. So, yun nga, dahil nga ang indicative price natin, no, medyo mataas yung indicative price. Pero, lalo na ito kasi ito yung all-wheel drive na variant yung gamit natin ngayon. So, medyo mas mataas din yung presyo nito. Pero, para sa akin kasi, sulit naman. So, isa pang bad. So, monocoque yung construction nito. Kaya nitong mag-off-road. Pero, for extreme off-roading, syempre, hindi ito yung pang gano'n na extreme off-roading. Meron namang mga ibang sasakyan na mas maganda para sa extreme off-roading. Pero sa usual na kunwari, pupunta ka ng farm or may off-road, may hindi sinasadya na dadaanan na off-road, kayang-kaya nito. At saka lalo na yung all-wheel drive system. Ang maganda nga pala dito yung mga uphill, na merong mga maduduming kalsada, na grabe yung ahon. Yun, kasi all-wheel drive nga eh. So lahat ng gulong kasi nito kumakamot. So hindi ka magsaslide. Parati kang may traction. Sa good naman, ito talaga. Kung gusto mo ng social, check. Kung gusto mo ng go anywhere, check. Gusto mo ng 7-seater na maluwag, check. Gusto mo ng techie, check. Kung gusto mo ng matipid sa gas, check. Kung gusto mo matulin, check. Ano pa ba hahanapin mo dito? Actually, wala ka nang hahanapin dito eh. Kung naghahanap ka talaga ng ng hybrid, magandang option to. Hybrid 7-seater na luxurious na komportable. Dagdagan ko lang yung good. So, yung isang good pa dito, no, yung ride height nito. Kasi mataas siya, pero hindi sobrang taas. So, sigurado ka namang hindi sasaya dito sa mga humps. Pero, yung pagsakay mo kasi ng sasakyan, tsaka yung pagbaba mo ng sasakyan, yun yung importante. Lalo na sa mga kagaya ko na medyo nagkakaedad na minsan hindi maiwasan, may rayuma or masakit yung tuhod. Dito sa slide ka lang As okay na. Verdict na nga tayo. Kung naghahanap ka ng 7-seater na komportable, na social, na lahat ng tech nandito na, eto na yun. Punta na lang sa pinakamalapit na Kia sa'yo, tapos test drive mo rin. Kasi kumbaga sa akin kasi talaga, sorry, wala talaga akong makitang hindi ko gusto. Pero tingnan natin kung mas mabusisi ka. Tapos pag may nakita ka, i-comment mo na lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.